sa Kanya'y lumapit, siya sa'yo'y naghihintay. Walang imposible sa Diyos. Patatawain ka ni Jesus, lumapit ka't manalin ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Pagkata'y may kabiguan, sakit o mga karamdaman, magagawa ng lunasan. Walang imposible sa Diyos. Patatawain ka ni Jesus, lumapit ka't manalin ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Patatawain ka ni Jesus, lumapit ka't manalin ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Hanap mo ba'y kagalingan sa karamdaman? Pagod ka na ba sa problema mong dinadala? Nais mo ba ng buhay na mapayapa? Ang landas mo ay nais mong itama. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang
mapagpala at mabiyaya at makulimlim na panahon ngayong umagang ito sa lahat ng ating mga kapatid. Muli salamat sa Diyos sa panibagong biyaya na atin pong mararanasan sa araw na ito sa pamamagitan po ng programang ito ng Sa Diyos Walang Imposible. Ay nais maranasan sa Diyos. Muling naririto po tayo sa programang Sa Diyos Walang Imposible na sa inyo po ay palaging naghahatid ng bagong pag-asa, biyaya at ang mga salita ng Diyos na nagbibigay sa atin po ng patuloy na kalakasan, paglago at pag-unlad ng ating mga buhay pananampalataya at maging sa pagkakilala natin sa Kanya sa isang malalim at biblikal na kaparaanan. Kaya't mula po sa Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa iba't ibang panig ng mundo, halina po kayo, sama-sama po nating paglingkuran at sama-sama nating pasalamatan ng Diyos sa Kaniyang kabutihan. Abay, napakasarap ng panahon ngayon. Malamig praise God, umuulan-ulan. Kaya doon sa mga nasa higaan pa, bangon na po mga kapatid. Halina po kayo, paglingkuran at pasalamatan na natin ang Diyos sa isang panibagong umagang sa atin ay pinagkaloob. Kung sa Kanya'y mananalig sa Diyos walang. At ngayong umagang ito, muli mararanasan po natin ang Diyos na sa Kanya'y walang imposible, Praise God, purihin ang Diyos na pinakamabuti sa lahat. Lalapit sa Diyos walang imposible. Sa Diyos walang imposible. At ating binabati ang ating mga kapatid ngayong umagang ito mula po sa bansang Canada. Isang mapagpalang hapon po sa mag-asawang Brother Israel and Sister Marilu Quinto na palagi pong nanonood mula po sa kanilang mga pinagtatrabahuan. Purihin ang Diyos, ingat lang po habang nagtatrabaho at habang nanonood mga kapatid. Praise God. At sa lalo na sa inyong pag-uwi, galing po sa inyong mga trabaho, pagpalain po kayo ng Diyos na buhay, maging ang inyong anak na si Chelsea. Alright, good morning din po kay Sister Lisa Villanico ng Cavite at sa iyong mga anak, kapatid. At binabati rin natin ang isang mapagpalang umagang ating kapatid na meron na naman po siyang word of the day. Good morning mga kapatid, and to you Pastor Manny, thank God for this day. This day God really and truly make us feel His love, to make us feel He loves us and He's in control of everything. Thank you, oh Lord. Amen to that. Hallelujah. From Brother Lloyd Nebres and Sister Aida Nebres, good morning sa inyong mag-asawa at gayon na rin po sa inyong mga anak na sina Adrian, Lloyd at LA at sa iyo ka po na si Liza at EJ. Sa Diyos walang imposible kung sa Kanya'y magtitig. At mula naman po sa San Pedro, Laguna, binabati natin ang isang mapagpalang umaga ang ating mga kapatid, Sister Becky Acuña Atendido and Brother Bob Yuson Atendido, at maging ang kanilang pamilya, ang kanilang mga anak at gayon din ang kanilang apo na sina Ado at Ali. Nais mo ba na ikaw ay pagpalain? Binabati rin natin ang isang mapagpalang hapon ng ating kapatid mula po sa bansang Canada, Sister Rosemary de la Cruz at ang kanyang asawa na si Brother Gilbert de la Cruz. Gayon na rin po ang inyong mga anak, kapatid. Pag-ibig ng Diyos ay nais maranasan. And good morning
sa mag-asawang ito kay Brother Max Alsado Tapulaw na naririto po sa bansang Pilipinas. Praise God, kasama ang kanyang mga anak na sina Donna, Diana, Lee at Daryl at Russell at ang kanyang mga apo na sina si Kaina, Penpen at Kenken. At gayon na rin po ang kanyang may bahay na nasa Canada naman, Sister Mems Tapulaw. Isang mapagpalang hapon diyan at sa iyong mga kasamahan na sina Diana at JR at ang iyong mga apo na sina Maxine at Mia. Binabati rin natin mula naman po sa Dasmariñas. Magandang umaga po, Pastor. Ang pagbati sa atin ni Brother Luisito Miki Yabas. Isang mapagpalang umaga rin sa iyo, Brother Louis, at sa iyong may bahay na si Ate Eloy Labis Miki Yabas. Good morning naman mula sa Las Piñas, Sister Neng Moreno Ragasa. Maulang maaga po, Pastor, sa lahat ng mga kapatid. Gayon din sa iyo, kapatid, at sa iyong asawa na si Brother Francis, at sa iyong mga apo na si Coco Goten at Gohan at kay Prishan. Tama. Sa Diyos walang imposible. At mula naman po sa Baras, isang mapagpalang umaga kay Rachel Pinsan Robles. Good morning to you, sister, at sa iyong mga kasamahan, sa iyong asawa at sa iyong mga anak dyan sa inyong lugar sa Baras, Rizal. Walang imposible. And from Dasmariñas, Sister Norma Ablas. Good morning, sis. Walang imposible. At isang mapagpalang umaga rin kay Sister Alib Miki Yabas. Good morning, kapatid, ha? Praise God sa iyong asawa at sa iyong mga anak, ha? Ngay mananalig sa At wala Diyos. naman po sa Dalor Village, binabati natin si Sir Lily Pangilinan. Good morning, kapatid, at sa iyong asawa na si Brother Albi, at sa iyong mga anak na sina Alem at Jeremy. Lalapit sa Diyos. And good morning to Sister Marlene Sorribio at sa iyong mga anak na sina Elaine Elaika at Jelay. Bueno, tayo po muna idadako sa ating pong pambungad na panalangin. Hilingin po muna natin na tayo pangunahan po ng kanyang banal na Espiritu. Hallelujah. Praise be to God. Ikaw ang Diyos na pupurihin, sinasamba, kadakilain, tinataas ka namin, Panginoong Yesus. Ikaw ang Diyos na aawitan, biyaya mo'y pasalamatan, pag-ibig mo'y wagas, aming Panginoon. Panginoon namin Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, ngayong umaga kami po ay pusong nagpapasalamat sa isang panibagong umaga na iyong ipinagkaloob sa amin sa araw na ito upang kami ay patuloy na sa iyo ay makapaglingkod at ang iyong mga salita ay patuloy po naming pagbulay-bulayan at pag-aralan at tanggapin bilang pagkain espiritual na sa amin po ay patuloy na nagbibigay ng paglago at pag-unlad ng aming mga buhay pananampalataya. Sa umagang ito, pangunahan po ninyo kami ng iyong banal na Espiritu, mangusap at turuan at gabayan kami sa katotohanan ng iyong mga salita. At nawa ang mga salita mo ay magbigay sa amin ng patuloy na pag-unlad ng aming buhay pananampalataya at buhay Kristiyano. At sama-sama rin naming aangkinin ang kapangyarihan nito sa aming buhay sapagkat ang iyong salita ay hindi darating sa amin sa isang simpleng salita. Kung hindi ito ay palaging nagtataglay ng kapangyarihan, sinusundan ng mga tanda, himala at kapabalaghan. Kaya naman, salamat po sa pagkakataon na kami, O Diyos, ay magkasama-samang muli upang sa gayon ay pasalamatan ka sa lahat ng mga mabubuting bagay na patuloy na inilalaan mo sa buhay ng bawat isa sa amin, lalo na sa iyong mga salita. Diyos, ako na yung lingkod ay nagpapasakop sa iyong banal na kapangyarihan. Gamitin niyo lamang po ang instrumento daluyan ng iyong mga salita
Kayo ang siyang mahayag, kayo ang siyang maluwalhati sa aking buhay. Pahiram po ninyo ako ng sapat na kaalaman ng karunungan upang sa gayon ay maibahagi ko ang iyong salita ng naaayon sa iyong kalooban. Salamat po sa umagang ito na muli kami ay magkakaroon ng katiyakan at kasiguruhan ng aming mga panalangin ay malayang makalalapit sa iyong banal na trono at kami ay makatatanggap ng mga katugunan at kasagutan sa lahat ng aming mga panalangin. Dinadakila, pinupuri ka namin sa umagang ito. Pagpalain ninyo ang kabuuan ng gawain ito, lalo tigit ang aking mga kapatid na nanonood at nakasubaybay sa umagang ito. Mag-usap po kayo sa kanilang buhay. Ipadama po ninyo sa kanila ang iyong kapangyarihan at ang iyong himala. Salamat po, Ama. Ang lahat ng ito'y dalangin namin sa pinakamakapangyarihang pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi na Amen, Amen, and Amen. Hallelujah! Glory and glory to God. Praise God, praise the name of Jesus. Glory to God. Hallelujah. Binabati natin ang isang mapagpalang umaga ang ating kapatid. Sabi niya, blessed morning Pastor Manny at mga kapatiran. Happy Thursday and happy watching mga kapatid. Yan po ay galing po sa ating kapatid na walang iba kundi Sister Emmy Diaz. Kasamang nakikinig at nanonood ang kanyang mga anak na nasa work from home, kina Jonah, Ivy at Reds, at gayon na rin sa kanyang apo na si Rayhan. Good morning din po mula from Pandi, Bulacan, binabati natin. Blessed morning po, sabi ni Sister Rose Abila. Gayon din sa iyo, kapatid na Rose Abila, at sa iyong asawa at sa iyong mga anak, at sa iyong mga kapatid na sina Ruby Cawelan Lopez at Apple Cawelan Asalhay, lalong-lalo na kay Kuya Rolly Cawelan. Hallelujah! Good morning, Cawelan family! And Abila family! Praise God! And good morning din kay Sister Myra Kiyoge. Isang mapagpalang umaga sa iyo, Sister Myra, at sa iyong mga kasamahan dyan sa inyong tahanan, At gayon din po kay Nanay Carmen Sumido at Tatay Nick Sumido ng Woodwind Soldier Force Cavite. At mula sa San Nicolas, Bacoor, Cavite, binabati natin ang isang mapagpalang umaga, Sister Nene Sapanghila, na bumabati ng maligayang kaarawan ngayong araw na ito kay Sister May Pagtakhan Soribio. Praise God. Hallelujah. Happy birthday, Sister May Soribio. Pinalaya ni Jesus sa kasalanan. Binabati rin natin ang isang mapagpalang umaga, Sister Becky Garcia ng BF Resort Drive, at gayon na rin po si Sister Grace Painsan ng Abaras Rizal. Isang mapagpalang umaga sa iyo, kapatid na Grace Painsan, at sa iyong mga kasamahan dyan sa inyong tahanan. And mula naman po sa Florida, US of A, binabati natin ang isang mapagpalang umaga ang ating kapatid na Sir Apple Painsan Magana at ang kanyang mga anak na naririto sa ating bansa, at gayon din ang kanyang asawa na si Brother John Magana. And from Sucat, Paranaque, binabati natin ang isang mapagpalang umaga Sister Lioby Palomares at Brother Rudy Palomares, at gayon din ang kanyang anak na si Sister Dylan at Dexter, at ang kanyang apo na si Matthew. Good morning kay Michael Sigwa at sa kanyang may bahay na si Leia, at gayon din kay Nanay Esther Pagtakhan. Good morning Maria Teresa Pinky Painsan. Isang mapagpalang umaga sa iyo, kapatid, at sa iyong mga kasamahan dyan sa inyong tahanan. At gayon din po kay Sister Rose Tasipit, at gayon din kay Brother Romy at sa iyong mga anak na sina Ruru at Ruby Rose. Good morning din po kay Sister Levy Rafael at Brother Ruel Rafael, at gayon din kay Kit at Erwin at kay Eris. Isang mapagpalang umaga sa inyo,
natin ang malamig na panahon ngayong umagang ito, mga kapatid. Makakatipid na naman tayo sa mga aircon, ha? Good morning kay Sister Alice Dasar Durano at kay Brother Nab Durano at gayon din sa kanilang anak na si Dre B. Alright, tayo po ay magtutungo na po sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos at naroon pa rin po tayo sa ating paksa na ang manlalakbay, The Traveler, Part 3. Part 3, ha? Nung unang araw, ating tinalakay ang talinhaga ng mabuting Samaritano bilang isang manlalakbay. Praise God. Hallelujah. At nung kahapon, ang tinalakay naman natin ay ang kung paano tayo magmamana ng kaharian ng buhay na walang hanggan. Dahil ito ang nagbunsod sa Panginoon upang magsabi ng talinhaga ng mabuting Samaritano nang magtanong ang isang legal expert, ang isang abogado sa kanya, kung papaanong siya ay makakabit ng buhay na wala o magmamana ng buhay na walang hanggan. At doon po ay ating napag-aralan kahapon, para tayo magkamit at magmana ng buhay na walang hanggan ay kailangan tayo ay bigyan at tapunan ng pansin ng mabuting Samaritano, sapagkat tayo ay isang mga biktima, no? Naging biktima tayo ng kaaway ng isang mandarambong, na isang magnanakaw na walang iba kundi si Satanas. So anong ginawa ng mabuting Samaritano? Praise God, binalutan ang sugat. Ang magnanakaw ay iniwan tayong halos patay na, no? Half dead. Praise God, nang ibig pong sabihin, mga kapatid, ay patay tayo sa ating pong buhay espiritual, no? Kalahating buhay, physical but spiritually, we are all living half dead. At yan po ang ginawa ng mabuting Samaritano sa atin. Tayo ay tinalian, binuhusan ng alak at ng langis ang ating mga sugat, praise God, upang tayo paggalingin. Inilagay tayo sa kanyang asno, no? Larawan na kung saan ay pinasa ni Kristo ang lahat ng ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Ipinasan sa kanyang sariling balikat ang lahat ng ating kasamaan. At matapos ito'y inilagay tayo sa isang bahay panuluyan na kung tawagin ngayon ay ang Iglesia ng Diyos. At dito po, mula rito mga kapatid, ay tayo ipinagkatiwala sa may-ari ng bahay panuluyan na walang iba sa mga nangangalaga sa bahay panuluyan na walang iba kundi yung ibinigay ng Panginoon na kaloob sa iglesia, na ang mga pastor, ang mga tagapagturo, ang mga propeta, mga ebanghelista at mga apostol. At ito ay sa pangangasiwa po ng kanyang banal na espiritu, which is the innkeeper today of the church, the Holy Spirit. At ngayon naman po mga kapatid, tayo ngayon ay kabilang na po, no? Tanda po natin, kabilang na po tayo sa pamayanan ng langit ng Panginoon Diyos. Kaya nga, ang hashtag po natin ngayon, dahil tayo ngayon ay iniligtas na, no? Tayo ngayon ay inilagay at tayo ay binigyan ng Diyos kung papaanong si Kristo na ating Panginoon ay naparito at naglakbay sa isang tuwirang misyon, mga kapatid, sa isang dakilang misyon, no? Tayo rin ay isinusugo bilang mga dayuhang manlalakbay sa mundong ito. At paano po tayo dapat mabuhay bilang isang dayuhan sa isang dayuhang lupain, mga kapatid, sa isang foreign land, no? Okay. Handa na po ba tayo mga kapatid? Handa na po natin ang ating pong mga gamit. Praise God. Hallelujah. At habang ginihanda ninyo, bigyan daan po muna natin ang pagbati sa ating mga kapatid na nakikinig ngayon at nanonood, kay Brother Mark Anthony Calamba. Praise God. Mga nagbahagi at nag-share ng ating pong live streaming. At ganoon din kay Mark Joshua Pagtakhan at kay Sister Grace Painsan. Praise God. Sila po ang mga nagbabahagi ng ating pong mga gawain ngayong araw nito. Okay, sa sulat po at Ebanghelyo ni Juan, ating mababasa ang nilalaman ng panalangin ni Jesus para sa kanyang mga alagad.
yung pong kabuuan ng talata o ng kabanatang 17 sa John chapter 17 ay panalangin po ni Jesus para po sa kanyang mga alagad o sa kanyang mga disipulo, o yung maaaring tawagin natin the prayer of Jesus for the early church, sa mga sinaunang iglesia. At sa talatang 15 hanggang 18, no, yung kabuuan po ng verse ng chapter 17 ay panalangin po yon. Pero ang kukunin natin ay yung talatang 15 hanggang 18 na kung saan ipinahayag niya sa kanyang panalangin kung taga saan nga ba tayo. Taga saan ba tayo? Okay, talatang 15 ganito. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanlibutan. Sino po yung sila? Tayo po yun. Ang church, ha? Okay. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Bakit po? Sabi rito sa talatang 16, hindi sila taga sanlibutan. Nagaya ko naman na hindi taga sanlibutan. Maliwanag ha? Hindi tayo taga sanlibutan. Kaya pagdating sa talatang 17, pakabanilan mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong ako'y iyong isinugo o sinugo sa sanlibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanlibutan. Sa makatwid mga kapatid, naririto tayo hindi dahil nagkataon, hindi dahil by chance, but naririto tayo bilang mga dayuhan, bilang mga manlalakbay sa isang tinatawag na misyon. Isinugo tayo dito po sa tinatawag na ibang lupain, ibang bansa, ibang lugar. Maliwanag hindi tayo taga sanlibutan, mga kapatid. Okay. Sa mga kapatid, kung hindi tayo taga rito, taga saan ba tayo? Sinabi po ni Pablo sa aklat ng Pilipos 3:20. Ano pong sabi dito? Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Saan po? Langit. Sa makatwid maliwanag, hindi tayo taga lupa, taga langit tayo. Amen? Maliwanag yan, mga kapatid. Hindi tayo taga rito. Taga-langit tayo, mga kapatid. Ang tunay nating pamayanan, ang tunay na tahanan natin, ang tunay na lugar natin ay hindi ang lupa. Dayuhan lamang tayo dito na mayroong misyon. Anong sinabi ng panalangin ni Jesus? Isinusugo ko sila. Anong sabi ng Great Commission sa Matthew 28? Go ye therefore and preach the gospel to every creature. Hallelujah! So kung paanong ang mabuting Samaritano, ang sinabi ng banal na kasulatan ay tuwirang nagpunta na mayroong tuwirang misyon para tulungan ang mga sugatan, para tulungan ang mga biktima ng diablo. Ako at ikaw tayong lahat, not by chance, hindi nagkataon, kung hindi tayo ay isinusugo bilang mga dayuhang manlalakbay sa mundong ito na mayroon tayong misyon. Ulitin ko, misyon ang ating pong layunin. Hindi tayo ang konsumisyon. Kasi kadalasan, imbis na magmisyon tayo, nagiging konsumisyon pa tayo ng Diyos tulad ng mga Israelita noong unang panahon. Amen? Hallelujah! Kaya nga sinabi ng Hebreo 11:13, pakinggan po ninyo. Ayon sa pananampalataya ay nangamatay ang lahat ng mga ito. Sino itong mga nangamatay na ito? Ito yung mga konsumisyon. Yung mga Israelita sa wilderness. Na hindi kinamtan ang pangako ng Diyos.
Ngunit kanilang nangakita na natanaw mula sa malayo at kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga-ibang bayan at manglalakbay sa ibabaw ng lupa. Manlalakbay. Pag sinabing manlalakbay, foreigners, strangers, pilgrims, aliens on earth, yan po ang pananaw ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Nais ng Diyos na lagi nating ilagay sa ating mga isipan. Gusto ng Diyos, wag nating kalilimutan, kapatid, na panatilihin nating isipin at ilagay sa ating isipan na tayo ay dayuhan lamang po sa mundong ito. Tulad ng isang lumang awitin na sinasabi, "This troubled world is not my final home. Heaven is." Ang mundong ito, ang magulong mundong ito, hindi ito ang ating huling hantungan, hindi ito ang ating huling tahanan, kung hindi ang langit. Amen? Praise God. Kaya kung tayo ay dayuhan lamang sa mundong ito, mga kapatid, anong klaseng buhay, anong klaseng pamumuhay ang dapat nating ipamuhay? How to live in a foreign land. Dayuhan lamang tayo, mga kapatid. Okay? Ito ang ating tatalakayin ngayong umagang ito. Sa unang Pedro, Kabanatang 2, kapatid, ang talata po ay 11, ganito po ang ating mababasa. Mga minamahal, ipinamamanhik ko sa inyong tulad sa mga nangingibang bayan at nagsisipaglakbay. Okay? Sabi rito na kayo ay magsipagpigil sa mga masasamang pita ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Ibig sabihin, sa sumisira ng ating kaluluwa. Ganito raw po tayo dapat mamuhay bilang manlalakbay, bilang dayuhan sa mundong ito. Sabi rito, magkaroon tayo ng control, self-control. Pigilan natin. Praise God. No? Magsipigil. Sabi rito, magsipagpigil tayo sa masasamang pita ng laman. So, ang ating bahagi bilang mga tagasunod ng Panginoon ay labanan ang pang-akit ng mundo at itakda ang ating paningin, ang ating pagmamahal sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay sa lupa. Praise God. Colossians 3:2 sabi rito, ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Ibig sabihin, huwag nating bigyang pansing maigi ang mga bagay na naririto sa mundong ito. Kontrolin natin ang ating mga sarili dahil hindi po ito ang ating tunay na tahanan, mga kapatid. Dayuhan lamang tayo rito. Hallelujah! Praise God! Nakikita nyo ba yung mga kababayan natin na mga dayuhan lamang sa ibang bansa? Na kahit papaano hindi pa rin nakalilimot sa mga nakaugalian nila sa ating bansa kahit na sila ay matagal nang wala dito. Yan, katulad po ng ating mga kapatid na sina Sister Marilu, Brother Israel, Sister Rosemary, Sister Memia, Sister Apple. Yan ay mga taga-ibang bansa na, hindi na sila ay mga dayuhan lamang po doon, mga kapatid. Although sila po ay nagtatrabaho doon, although sila po ay maaring ang iba roon ay isa ng citizens ng bansang iyon, but then and again, hindi pa rin nila nalilimot yung kanilang pinanggalingan. At isang katotohanan na sila ay dayuhan pa rin
doon, bagamat sila ay legal nang nakatira doon, pero hindi maitatanggi na sila ay Pilipino pa rin, at kahit papano ay nandoon pa rin sa kanila yung kanilang kulturang pagiging Pilipino. Amen? Hindi nila nakakalimutan yung mga kinalakihan nila, yung mga nakaugalian nila. Praise God! Hallelujah! Hindi nila lubusang nililimot ang mga nakasanayan na bilang isang Pilipino. Tama po ba mga kapatid? Hallelujah! Praise the Lord! Pero ang katotohanan, sila po ay doon na po naninirahan, pero sila ay Pilipino pa rin. Hindi nila lubusang niyayakap ang kultura ng mga dayuhan. Kasi kung yayakapin nila ng gusto, at kukunin nila ang lahat ng mga kaugalian at kultura, ay mawawala sa kanila yung kultura ng pagiging Pilipino. Alam nyo naman tayong mga Pinoy, napaka-hospitable natin, di ba? Praise God, at tayo'y maalaga sa ating mga pamilya, sa ating mga magulang. Hindi katulad ng mga banyaga na kapag tumatanda na ang kanilang mga magulang, ay inilalagay na lamang nila sa mga poster house o sa mga institusyon na kung saan yung mga elderly, no? Mga home for the aged. Praise God, hallelujah. Di po ba mga kapatid? Hallelujah! Praise God! Kaya't bilang dayuhan lamang sa mundong ito, iwasan natin ang mga bagay na makapupukaw sa pita ng laman na siyang nagwawasak at sisira ng ating kaluluwa. Sapagkat alam po naman ninyo mga kapatid, praise God, yun, tama, nursing home, sabi ni Sister Marilu, yung mga matatanda ron, nilalagay na nila sa nursing home. Yan po'y kultura doon. Nakalakihan, at kaya nga yung kanilang mga anak kahit papaano ay tinuturuan nila ng mga asal at ugaling Pilipino dahil napakaganda po ng mga ugali at asal ng Pilipino. Sa Amerika, mga kapatid, no, hindi uso doon yung mga iba ay tumatawag lamang ng pangalan sa kanilang mga magulang, Praise God, merong ganoon eh. Tinatawag ang kanilang mga, wala kayong maririnig doon ng mga ate, kuya, praise God. Tayo lang Pinoy ang merong ganun. Hallelujah. Praise God. And again, hindi natin ito kinakalimutan. Hallelujah. At gayon din po mga kapatid, sinasabi po rito mga kapatid, na dapat tayo bilang mga mamamayan ng langit, ay dapat na tayo po ay umiwas. Dahil dayuhan lamang tayo, umiwas tayo sa mga bagay na makasisira sa ating pong buhay pananampalataya, sa ating pong buhay Kristiyano. Hallelujah! Kaya, praise God, sinasabi po rito mga kapatid, sa unang nais ng Diyos na sa kanyang pagbabalik ay inaasahan niya na ang buhay natin, sabi ng unang Tesalonika, pakinggan po ninyo, unang Tesalonika 5:23. Ano sabi rito? At pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah! Matapos ang ating misyon, matapos ang ating paglalakbay, babalik ang Panginoon upang tayo sunduin, at nais niya na madatnan tayo rito, sa kanyang pagbabalik. Sinasabi rito na ingatan ng ating espiritu, kaluluwa at katawan ng buo na walang kapintasan. Hallelujah! So paano tayo mamumuhay bilang mga dayuhan sa mundong ito, mga kapatid? Number 1, unang-una, huwag tayong aayon. Huwag tayong aayon sa sistema ng mundo. Praise God. Huwag nating sasabayan, mga kapatid. Sabi ng talatang 2 ng Roma 12, at huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan nyo kung ano at alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Hallelujah! Why? Because the system of this world is against God's system. Kaya ayaw ng Panginoon
na ayunan natin ang takbo, ang kalakaran ng mundo. Hallelujah! Gaya na sinabi ko sa inyo, yung mga kapatid natin na nasa ibang bansa, although sila ay sumusunod sa sistema ng bansang kanilang kinalalagyan, but then and again, mga kapatid, hindi nila lubusang kinokopya at ginagaya ang sistema ng bansang kanilang kinalalagyan dahil alam nila na mayroong mga sistemang hindi ho akma sa kanilang pagiging Pilipino. Tama po ba mga kapatid? Hallelujah! Kayo na nandyan sa ibang bansa. Although sumusunod tayo sa kanilang batas, pero hindi lahat ng kanilang kultura, hindi lahat ng kanilang sistema ay maaari nating gayahin dahil iba ang sistema ng ibang bansa sa sistema ng bansang Pilipinas. Tama po ba? Tayo, kung magpalaki tayo ng mga anak, pinalalaki natin ng may respeto at paggalang. Kaya nga yung mga in-laws ko, praise God, yung kanilang mga anak, pakinggan po ninyo kahit doon lumaki, kahit doon ipinanganak, hindi nila kinakalimutang ituro ang wikang Pilipino. Marunong pa rin silang magsalita ng Tagalog. Amen! Hallelujah! Praise God! So gayon din, mga kapatid, tayo bilang mga dayuhan sa mundong ito, although sumusunod tayo at sinasabi ng Panginoon, na sundin natin ang bawat pamayan, ang bawat pamahalaan sapagkat ang lahat ng pamahalaan ay galing sa Kanya. Pero hindi lahat ay dapat nating i-apply sa ating buhay. Dahil iba ang sistema ng mundo. Kaya nga sinasabi po sa sulat ni Juan, sa unang Juan, sa kanyang sulat, sa unang Juan 2:15 hanggang 17. Anong sabi rito? Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Bakit po? Ito ang sistema ng sanlibutan. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ang masasamang pita ng laman. Masasamang pita ng mata. At ang kapaluluan sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. Flesh, the lust of the flesh, the lust of the eye, and the pride of life. Ito ang kalakaran ng mundo, kapatid. Ano yung lust of the flesh? Praise God. Yung mga kalayawan, mga leisure, pleasure, na siyang dahilan kung bakit nauubusan ng panahon at oras ang mga tao para sa Diyos. Amen? Lust of the eye. Yung pinagnanasaan ng ating mga mata, na siyang dahilan kung bakit nagkakaroon ng inggit ang bawat isa kapag nakita na umaangat ang kanyang kapwa, naiinggit kapag nakikita niya ang magandang estado ng kanyang kapwa, naiinggit dahil po sa nasa ng mata. Kaya tuloy kahit yung asawa ay hindi walang desire na mag-abroad, napipilitang mag-abroad. Dahil lamang sa inggit ng kanyang asawa sa kanyang mga kamag-anak o sa kanyang mga kapitbahay na umunlad. Lust of the eye. Na siyang dahilan kung bakit pumapasok ang tukso pag nakakita ng maganda, kapag nakakita ng pogi. Praise God. Hindi yun ang sistema ng Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, hindi ako tumitingin sa panlabas kung hindi panloob ang tinitignan ko. Hallelujah. Ano pa yung pride of life? Kayabangan, kapalaluan. Amen? So makikita po natin yung discontentment na hatid ng mundong ito. Hindi tayo bibigyan
ng kakontentuhan ng mundong ito. Lagi siyang maglalabas ng mga bagay na magbibigay satisfaction sa inyong kumbaga, hindi kayo makukontento sa isang bagay, kaya nga na ang bilis ng mga depreciation ng mga material na bagay. No, palit kayo ng palit ng mga kung ano-anong mga klase ng cellphone. Mayroong iPhone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ano na ba? iPhone 12 na ba? Ha? Praise God, hallelujah. Bawat labas ng bagong moderno, bagong model ng mga cellphone, palit ng palit. Praise God, hallelujah. Bakit? Because this world, itong mundong ito, hindi tayo bibigyan ng contentment. That is the system of this world. That is why Jesus said in His epistle to John, sabi rito, do not love the world, neither the things of this world. Sabi nga ni Sister Rosemary, hindi marunong mag-appreciate ng little things. Ayan, little things. Praise God. Bakit? Kasi nga, hindi sila kontento. Yan yung tinatang natin lust of the flesh, lust of the eye, and the pride of life. Sabi rito, hindi mula sa Ama, kung hindi sa sanlibutan. Kaya anong sabi ng Panginoon? Sa Hebrews chapter 13, verse 5 and 6. Anong sabi? Masakit man pakinggan sa pandinig, Babasahin ko po sa inyo, mga kapatid. Masakit man, pero ito ay totoo. Na kanyang sinabi rito sa Hebreo 13. Sabi niya sa bawat isa sa atin, no? Na ipinakikita rito, mga kapatid, na tayo bilang mga anak ng Diyos ay dapat na makontento sa kung ano ang mayroon tayo. Sabi niya, huwag kayong magmukhang pera. Magmukhang salapi. Praise God. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, o sabi rito, mga kapatid, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik. Ayan, yung sinabi ni Sister Rosemary, appreciate little things. Sabi rito, no? Sapagkat sabi dito makontento o mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi sa anumang paraan na hindi kita pagpapagkulangin, sa anumang paraan na hindi kita pababayaan. Praise the Lord. Ano ba't ating masasabi ng buong tapang? Praise God. Ang Panginoon ang aking katulong, hindi ako matatakot anong magagawa sa akin ng tao. So maliwanag yan, mga kapatid. Napakaliwanag. Na nais ng Diyos, ako at ikaw, tayong lahat ay masiyahan sa kung ano ang mayroon tayo. Magpasalamat tayo sa Diyos. Amen ba, mga kapatid? Hallelujah. Galing sa mundo, salita ng Diyos ng alpado. Sa langit lang tayo. Alright, good morning kay Brother Jojo Robles ng Baras Rizal, at gayon din sa iyong buong pamilya at buong sambahayan, At ganon din po kay Nanay Estela Pugal, good morning po. Sabi niya, good morning po Pastor, sorry po, ang hina kasi ng signal dito sa 13, kasi data lang po gamit ko, minsan wala po akong load. Sana po maunawaan ninyo ako. Amen po, Nanay Estela, Akin naman pong ipinadadala sa inyo yung mga gawain natin, yung programa natin. Everyday po ipinadadala ko po sa inyo. Hallelujah. Praise God. At gayon din, binabati po natin ang ating kapatid na si Nanay Lydia Mendrique Magana. Isang mapagpalang umaga sa iyo, Nanay Lydia, at kay Nicola at sa iyong mga apo na kasama mo dyan sa inyong tahanan. At gayon din po kay Sister Zenny Ilyescas at Brother Ray Ilyescas. Good morning sa inyo at sa inyong mga anak. Hallelujah. Praise the Lord our God. Tagal-tagal ko na sa problema'y humaharap. Sa maliwanag, mga kapatid,
Napakalinaw na huwag tayong aayon sa sistema ng mundong ito upang tayo ay makapamuhay ng kaaya-aya at kalugod-lugod sa Diyos. At isa pa, sinabi nga po ni Santiago, siya po ay nagpahiwatig nga na ang pakikipagkaibigan sa mundo ay isang pakikipag-away sa Diyos. 4:4 ng Santiago. Anong sabi rito? Kayong mga nangangalo niya, hindi ba ganinyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino ngang mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Hallelujah! Do not love the world, neither the things of this world. Praise the Lord! Hallelujah! Amen po ba? Kumbaga ay wag mo natin, kumbaga sa ating pong kalakaran, no? Yung pong ating mga kababayan na nasa ibang bansa, no? Hindi nila lubusang tinatalikuran ang kanilang pagiging Pilipino. Bagamat doon na po sila nakatira, praise God, ay nandun pa rin. Hindi nila tuluyang inilalapat ang kanilang buhay sa sistema ng bansang kanilang kinalalagyan. Mayroon pa rin po silang pagmamahal, no, sa bansang Pilipinas. Pinoy pa rin sila. They are proud to be Filipino. Tama po ba mga kapatid? Hallelujah! Praise the Lord! So ganun din po tayo mga kapatid. Tayo'y tagalangit. Dayuhan lamang tayo rito. Kaya wag ho nating i-apply, wag nating yakapin ang sistema ng mundong ito. Alalahanin natin, sinasabi po ng ating pinag-aaralan, wag niyong kalilimutan at wag niyong aalisin sa inyong mga isipan na kayo ay dayuhan lamang sa mundong ito. Hallelujah! Alright, ikalawa, paano mamuhay sa isang dayuhang lupain? Praise God! Ang sabi rito, mamuhay tayo ng puno ng pag-ibig. Puno ng pag-ibig. Hallelujah. Ephesians chapter 5 verse 1 and 2. Ano sabi dito? Dahil kayo'y mga anak na binamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayong puno ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Ano sabi? Mamuhay kayong puno ng pag-ibig. Diba? Yun ang nangyari sa mabuting Samaritano. Although yung dalawang lumagpas na priest at Levita, sila sana ang nakaalam ng tunay na kahulugan ng pag-ibig sa kapwa. But then, alam nila pero hindi nila mai-apply sa kanilang buhay. Bakit po? Nakita nila yung tao may pangangailangan. Pero anong ginawa? Umiwas. Ayaw masangkot sa gulo. Nilayuan nila, nilagpasan lang nila. But the Samaritan says, he came where the man was. Ang mabuting Samaritano ay dumating kung nasa saan yung biktima. Why? Because he was full of compassion, full of love. And that is our Lord Jesus Christ. He was also full of love. Puno ng pag-ibig. Inialay niya ang kanyang buhay para sa atin. At nais ng Diyos tayo bilang mga dayuhan sa isang dayuhang lupain na mamuhay tayo ng puno ng pag-ibig. Kapatid, tularan natin ang ating Panginoon na nagsabi
na kayo ay tinawag na nang si Kristo ay nagtiis, ay nag-iwan siya ng halimbawa na dapat nating tularan. Dapat nating tularan. Na kung papaanong sa loob ng 3 taon ng paglalakbay ni Jesus sa mundong ito, siya ay napuno ng pag-ibig, pagmamalasakit, awa at abag sa mga nabiktima ng diablo, ng kasalanan. Ako at ikaw, tayong lahat ay tinatawag din ng Diyos na mamuhay sa dayuhang lupain na ito ng puno ng pag-ibig. Magpakita tayo ng pagmamalasakit, habag sa lahat ng mga taong nangangailangan ng ating tulong. Nangangailangan makarinig ng mabuting balita ng kaligtasan. Tandaan po ninyo, inilagay tayo ng Diyos sa kanyang iglesia at inilagay tayo sa pagkakalingan at pamamahala ng kanyang banal na Espiritu. Sabi ng panalangin niya sa John 17, kung papaanong ako'y isinugo mo, isinusugo ko rin sila. Hallelujah. Puno ng pag-ibig. Amen? Praise God. Kasi bilang dayuhan, kung pupunta ka sa ibang bansa, mga kapatid, nang wala kang pag-ibig sa iyong kapwa, wala kang pakikipagkapwa-tao, hindi ka ba aangkop doon? Bilang dayuhan, dapat nagpapakita ka ng pagmamahal at pag-ibig sa iyong kapwa dahil ikaw ay dayuhan lamang doon. Hindi ba ganyan kadalasan ang ugali ng isang dayuhan sa isang dayuhang lupain? Hindi siya pwedeng mag-astang magyayabang-yabang. Hindi siya pwedeng umastaro ng kanyang sarili lamang. Kailangan niyang makisama. Kailangan niyang magpakita ng kabaitan. Kailangan mo ay pag-ibig upang sa gayon ay madali kang makipamayanan sa isang dayuhang lugar. Kapatid, kaya tayo ay dapat magpakita rin ng pag-ibig. Mapuno tayo ng pag-ibig. Papaano mo masasabi na ikaw ay nasa Diyos kung wala kang pag-ibig? Bakit po? Kasi sinabi ng banal na kasulatan, maliwanag, ang Diyos ay pag-ibig. So ito ang hindi ko maintindihan sa mga taong nagsasabi na sila ay nasa Diyos pero wala namang pag-ibig sa kapwa. Paano masasabing may pag-ibig ka sa Diyos kung wala kang pag-ibig sa iyong kapwa? Kung hindi ka puspos at puno ng pag-ibig? Maliwanag, ang Diyos ay pag-ibig. Amen po ba? At kung puno ka ng pag-ibig, bakit puno ka ng takot? Bakit puno ka ng alalahanin? Bakit puno ka ng pangamba? Gayong sinasabi mo na ikaw ay umiibig sa Diyos. Ang sabi ng banal na kasulatan, that the perfect love of God casteth away fear. Ang ganap na pag-ibig ng Diyos ay nagpapawi ng takot. Kung ganap at puno ka ng pag-ibig, hindi ka dapat natatakot. Hindi ka dapat nangangamba. Amen? Hallelujah! Wala kang katatakutan. Kaya nga, di ba, sinabi ni Pablo sa Roma 8, sinong makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig natin sa Diyos? Kagutuman ba? Kahirapan ba? Kahubaran ba? Digmaan ba? Kapangyarihan ba? Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig natin sa Diyos na kay Kristo Jesus. Amen? Amen po ba, mga kapatid? Buhay na kay lupin sa kabutihan mo, Diyos. Ako'y natagpuan. Kaya sabi ni Sister Neng, yes, Pastor, like my in-laws, my sister-in-laws and brother-in-laws, they are really good Samaritan. Glory to God. Hallelujah. Yes to that. Hallelujah. Amen to that.
Purihin ang Diyos. Sa presensya na'y laging nandun. Hindi ka na iiwan. Kaya maliwanag mga kapatid, ang pagiging dayuhan sa ibang bansa ay hindi ka dapat naroroon kung wala kang pag-ibig. Hindi ka pwedeng aasta-asta na kaya mo na ikaw ay magiging hari-harian sa ibang dayuhang lugar. Kailangan mong magpakita ng pag-ibig. At yan ang dahilan kung bakit nais ng Diyos mamuhay tayo ng pag-ibig sa mundong ito dahil dayuhan lang tayo rito. Ipakita natin ang pagmamahal. Amen? Ang sa gayon, maakay natin sila. Praise God. Madala natin sila sa Panginoon. At madali natin silang magiging kaisa at kadaupang palad kapag ka ikaw ay may pag-ibig. Dahil nakikipamayanan lang tayo sa mundong ito. Kaya dapat maipakita natin ang ating pag-ibig. Amen po ba? Ikatlo, at dito muna tayo puputol. Bukas natin itutuloy ito. Ikatlo, ang sabi po ng Efeso 5:8. Sabi dito, sapagkat noong panahong kayo'y kadiliman, datapwat kayo'y kaliwanagan sa Panginoon, mamuhay kayong gaya ng mga anak ng kaliwanagan. O lumakad kayo, magsilakad kayo, gaya ng mga anak ng kaliwanagan. Ano sabi dito? Ikatlo, mamuhay bilang anak ng kaliwanagan. Magliwanag po tayo sa mundong ito. Di ba tayo tinawag na ilaw ng sanlibutan at asin ng sanlibutan? Ipakita natin ang liwanag na dala ng Diyos sa ating mga buhay. Napag-aralan natin yan, mga kapatid, doon sa 7 I am of Jesus. That Jesus said that I am the light of the world. Tama po ba mga kapatid? Hallelujah! Kaya bilang mga anak ng Diyos, bilang mga dayuhan sa mundong ito, magliwanag tayo. Ang hatid natin kasi po, bakit po? Dahil ang mundong ating ang mundong ating nilalakaran, ang mundong ito na ating pinananahanang panandalian lamang o pansamantala lamang ay isang mundo na puno ng kadiliman. At sino ang dapat na magliwanag, mga kapatid? Sabi ni Sister Rose, Pastor, ang mga employers namin na mga Canadian ay gustong-gusto nila ang mga ugali ng mga Pilipino. Amen to that. Kasi nga ho, ang mga Pilipino napakasipag, maalalahanin. Nakita nyo, isa sa mga katangian natin, yung tayo ay nag-aalok ng pagkain kahit na tayo ay, kahit na ang pagkain natin ay para sa atin. Uy, kain ka. Halika. Pero yung mga dayuhan, wala kayong makikitang ganun. Ha? Praise God. Bahala ka. Kumakain sila eh. Nandiyan ka, wala, hindi ka alukin na sinasabi, come on, let's eat. Pero ang mga Pinoy, ibang klase. Amen po ba mga kapatid? Hallelujah. Praise the Lord. So liwanag. Ang hatid natin liwanag mga kapatid. So magliwanag po tayo sa mga taong nasa kadiliman. Tandaan po natin, ang mundong ito ay puspos at puno ng kadiliman, puno ng kasamaan, pinag-aarian ng kadiliman. At bilang mga dayuhan lamang sa mundong ito, ang hatid at dala natin sa kanila ay liwanag na nagmumula sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dahil minsan tayong nabuhay sa kadiliman, sa kasamaan, ngayon, nang tayo'y naliwanagan ng salita ng Diyos, sapagkat sinasabi po ng banal na kasulatan, ang salita ng Diyos ang nagbigay liwanag sa madilim nating pamumuhay. At ngayong tayo naliwanagan, tayo naman ang magdala ng liwanag, kaya't kailangang mamuhay tayo gaya ng mga anak ng kaliwanagan. Maliwanag po ba? O baka nalalabuan kayo? Maliwanag po ba? Anak tayo ng kaliwanagan, kaya magdala tayo ng liwanag upang maliwanagan ang mga taong patuloy na nadidiliman ang kanilang buhay.
pinagaharian ng kadiliman. Amen? Hallelujah! Praise God. Glory to God. Kaya nga, di ba, sinabi ng Panginoon, hindi ko idinadalangin alisin mo sila. Kaya nga, pinananatili tayo dito. Ha? Kundi sabi ng Panginoon, ingatan mo sila mula sa kasamaan. Hindi sila taga-sanlibutan. We are not, sabi rito, we are in the Word. We are in the Word, but we are not from the Word. We are not. Tayo ay nasa sanlibutan, pero hindi tayo taga-sanlibutan. Amen? Kaya, sabi rito, kapatid, be not conformed to the pattern. Huwag kayong umayon. Mamuhay kayo na puno ng pag-ibig at mamuhay gaya ng kaliwanagan. Praise God. Ito ang isang ilustrasyon. Praise God. Hallelujah. Mga kapatid. Tingnan ninyo ang mga isda, mga seafood sa dagat. Buong buhay nila, pakinggan ninyo ha, buong buhay nila, lumaki sila sa dagat. Tama po ba? Tama po ba mga kapatid? Buong buhay nila, pero once na inalis nyo sila sa dagat, tubig alat yan, tubig alat yan. Pag inalis mo yan sa dagat, lulutuin mo. Bakit nyo nilalagyan pa rin ng asin? Kasi matabang pag hindi mo nilagyan ng asin. Aalatan mo pa rin sila. Lalagyan mo pa rin ng pampaalat. Tama? Pero ang katotohanan, ang isda, nabuhay na yan ng buong buhay niya sa dagat. Pero pag inalis mo sa dagat, matabang pa rin. Bakit hindi sila nahawa ng sistema ng dagat? Kapatid. So ganyan ang ipinakikita. Bagamat tayo ay nabuhay na at ipinanganak na sa sanlibutan, hindi tayo dapat mahawa ng kasamaan ng mundong ito. Tulad ng mga isda sa dagat, na buong buhay nila, nabuhay sila sa alat ng tubig, pero pag inalis mo, kapatid, matabang pa rin. Hindi pa rin sila nahawa sa alat ng dagat. Sistema ng dagat, tubig alat. Kaya gayon din, do not be conformed to the pattern of this world. Napakasama na ng mundo, kapatid. At nais ng Diyos, huwag tayong mahawa ng kasamaan ng mundo. Hindi tayo taga rito. Amen? Praise God. So nawa po mga kapatid, sa unang tatlo ay mayroon na po tayong natutunan, mayroon pa po tayong kasunod. Bukas po sa ika-4 na bahagi ng The Traveler. Pagpalain po tayo ng Diyos na buhay. Sa kahirapan ay walang sa ating pong mga prayer request, mga kapatid. Doon po sa lahat ng may mga kahilingan, pwede na po ninyong ipadala ang inyong mga prayer request. Tulad po ng prayer request ni Sister Lisa Villarico para sa kanyang anak na mag-e-exam para po sa scholarship niya sa STI kay Angel de la Torre. Praise God, hallelujah. Sama natin sa panalangin
At gayon din po ang ating kapatid na mayroon ding panalangin, praise God, para po naman sa kanyang mga mahal sa buhay. Praise the Lord, hallelujah. Sa panalangin po natin, isama po natin sa panalangin si Liza Nielsen de la Torre, Vincent M. Magana, Lydia Mendrique, praise God, hallelujah. At sama rin natin sa panalangin si Nenita Mendrique, purihin ng Diyos, Franz Painsan and family, John and Apple Magana and family, purihin ng ating Panginoon Diyos. At isama rin natin sa panalangin sina Carmelita Hardsack, Ro and Retago family, Nora Vista Antay, Lani Liwag and family, at si Ruby Rose sa kanyang QBC at lahat ng medical items niya. Sama rin natin si Lani Liwag and family, Jose Cascante Santiago Jr., Becky Garcia, Estela Fugal and family, Merlin and Wilson Corpus and family. Sama rin natin si Wilmer J. Corpus, Ronald Ignacio, Marilyn Estonacto Foster, Brother Israel and Sister Marilu Quinto and family, Gilbert and Rosemary de la Cruz and family, JR and Diana Caligdan and family, Edson and Chiqui Diaz de Prepeña and family, Leo and Marian Santos and family, IB Diaz, Joy Abia and family, Dalena and Abardo family, Gonzales family, Elisa Domingo and family, Arnel Alpon and family, June Soribio and family, Marvin and May Soribio na nagdiriwang ng kanyang karawan, at si Mario and Marilyn Soribio, Emil Dalipe and family, Liz Sanchez, Mary Grace Sumido Enriquez, at ang ating mga kapatid na nagdadalang tao, Rayana de los Reyes, Rosel Domingo, Chad Gonzales, Rochelle Painsan Robles, Helen Lopez and family, Richard Rason and family, Donnie Alcantara, Maricel Sagadraca and family, at sama rin natin si Remy Rufino, Rogelio, Rochelle Annabel, Amanda Anguilar, Arian and Rodel Castales, Rowena Morgan, Connor and Rec Meriman, Mary Joy and Kit Mendoza, Sheila May Arisa. Sama rin natin si Lidian Puentes, Romilito Valdez, at Chuchi Yuson Lourdes ng Bimbi Soribio, Flor Felisa and Reynaldo Lopez. Ganon din si Ma'am Guadalupe Labis at ang kanyang buong pamilya. At ang panalangin ni Sister Salud na matanggap sila sa ina-applyan nilang ospital, praise God, na sila ay matanggap bilang nurse, praise God. Salud and Rodel Kahala, Kathleen and Kelsey Kahala, Lilibet and Ray Ramirez and family, Efremia and Gerson Abia and Conhe and family, Lisa Villarico, Ernie Chan, Ronald, Ernie Perez, Ronald Chan, George Chodoro, Ronnie Atendido, Mia and Bea Nonato, Elsa Lumba. Sama rin natin si Nanay Leti, Nanay Esther and Nanay Lourdes Sanggala, praise God. At gayon din sama natin sa panalangin na matuloy na po ang kapatid nila na si Genesis Vergara papuntang Kuwait, ni Sister Smith Bianca Claire, at panalangin din para sa family Vergara and Magpantay family, praise God. At sa panalangin din natin kay ang sinusitis at migraine ni Justin Alex Cañares, hallelujah. Sama rin natin itong pong mga kabuhayan ng ating mga kapatid, Balay Durano, Elas Cosmetic, Brixlar Beauty Blade, OC Chamson Diagnostic Clinic, Skyok GPS, Reblick Internet Service, Mobile Device Integrate, GS Services, Criskit Enterprises, Veterans Motor Shop, Jesus Our Wisdom Christian School, architectural firm ni Architect Leo, at ang accounting firm ni Sister Lily, Car Rental Services ni Brother Lloyd, the Brother Fred and Sister Elena. Ganon din po ang Providence Memorial Plan, Dong Bimbis Lutong Bahay, Chocolate Indulge Spa, Sophie's Boutique, House Rental ni Nanay Letty, Sister Lorna, Sister Lori, at Sister Remy Costales. Hallelujah. Kayo po, baka may mga kahilingan pa po kayo, paki-comment lang po ang inyong mga kahilingan. At patuloy din pong panalangin para po kay Lambo Ching sa kanyang Picos. Praise God, na siya ay pagpalain at bigyang kalusugan ng kanyang sinapupunan. Praise God, hallelujah. Na magkalooban siya ng Diyos ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Maging maayos. Hallelujah. Praise the Lord. There is salvation in your name. There is a victory. Glorify your name, Lord Jesus. In your name, there is a Panginoon namin Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong mga salita na amin pong tinanggap ngayong umagang ito. Pinagbulay-bulay at kami ay nananalig na ang mga
mga salitang ito ay magkakaroon ng buhay at kapangyarihan sa bawat nakapakinig sa umagang ito, sapagkat tunay nga po ang iyong pangako sa amin na ang salita mo ay laging sinusundan ng mga tanda, himala at kababalaghan. Na kung saan naroroon ang iyong mga salita, Panginoon, ito'y pinagpapala mo sa kanilang buhay, sapagkat sabi mo nga, hindi babalik sa iyo ng walang kabuluhan, ng walang pangyayari ang iyong mga salita, kung hindi gaganapin ito ang mga nasa mo, Panginoon Diyos, sa mga taong pinagsubuan ng iyong mga salita. Kaya ngayong umaga, maraming salamat, sapagkat sa araw na ito nakatitiyak at nakasisiguro po kami na ang aming mga idudulog at ilalapit sa iyo ay magkakaroon ng katiyakan at kasiguruhan na ikaw ang tutugon at aabot. Tulad po ng kahilingan po ni Sister Rose Tasipin para po kay Ruby Rose, yung kanyang QBC at lahat ng kanyang medical at eye test ay iyo po pagpapalain. Bibigyan siya ng mabuting kalusugan, lalapatan po siya, Panginoon Diyos, ng maayos na pangangatawan upang maipasa po niya ang lahat ng kanyang mga examination. Gayon din po, Panginoon, ang panalangin po ni Sister Smith Bianca Claire para po sa kanyang kapatid na si Genesis Vergara papuntang Kuwait. Lord, gabayan po ninyo ang kapatid namin na maglalakbay patungong Kuwait. Makarating siya doon ng mapayapat ligtas ang kanyang buhay, Panginoon Diyos, at inaangkin ko na walang anumang magiging balakid na lang sa kanyang biyahe papuntang Kuwait. Gayon din po, Panginoon, ang pamilya Vergara at Magpantay na patuloy ninyong pagpalain ng buong kanilang sambahayan. Ikaw ang maghari sa kanila, Panginoon. Mangusap ka po sa buhay ng pamilyang ito. At itinataas ko rin po sa iyo si Justin Alex Canyesares, Panginoon, na patuloy po ninyo siyang bigyan ng kagalingan para po sa kanyang sinusitis at migraine right now, Lord. In the name of Jesus, Lord. Salamat po sapagkat ikaw ang Diyos na gagalaw at kikilos sa kanyang kalusugan. Pagpalain mo po siya ng iyong mahimalang kagalingan, Panginoon Diyos. At gayon din po kay Lambuching, Panginoon Diyos, dalangin ko na ang kanyang bigos, Panginoon, ay maging maayos. At siya po, Panginoon, ay magkaroon ng isang masiglang pangangatawan at ang kanyang sinapupunan, Panginoon Diyos, ay pagpapalain mo, O God, at ito ay lalagyan mo ng isang malusog na binhi, Panginoon Diyos, upang sa gayon magbunga ng isang buhay. Salamat po, Diyos, sa iyong kapangyarihan. Patuloy kong itinataas sa iyo ang mabilisang kagalingan ni Rainiel Mark Macob, Panginoon Diyos. Patuloy mo po siyang pagpalain at i-restore ng mabilisan ang kanyang kagalingan at ang kanyang kalusugan. Ganon din po, Panginoon, ang financial need ni Sister Lorna at sa kanyang pamilya. Patuloy po ninyong katagpuan sapagkat ikaw ang Diyos na laging naglalaan sa amin, Panginoon. Idinadalangin po rin sa iyo ang kagalingan para po kay Emily Car Lumba and Cabo. Ngayong araw na ito, lusawin mo ang bukol na nasa kanyang mattress, Panginoon Diyos, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. God, pagpalain po ninyo maging yung mga mental health po ni Mark Jean Macob, Panginoon Diyos, ay iyo pong katagpuin ito at patuloy na pagpalain siya ng kapayapaan at kapanatagan ng kanyang kaisipan at ng kanyang puso, Panginoon Diyos. Ikaw ang humipo sa kanyang buhay. Salamat din po, Panginoon, sa bawat isa na mayroong mga dinadalang matitinding sakit at karamdaman tulad ng COVID-19, tulad po, Panginoon, ng mga cancer, diabetes, Lord, may mga heart disease, heart failure, God, maging yung mga arthritis, gout, nerves problem, kidney problem, creatinine problem, maging yung mga dumadaan po sa mga dialysis at iba't ibang klase ng mga bukol sa kanilang mga katawan right now. In the name of Jesus, Lord, we proclaim healing and deliverance right now. Ngayong umaga nito, mga kapatid, kayo na mga nagtaas ng inyong mga panalangin, kayo na mga dumulog at lumapit sa kanyang banal na trono, sinasabi ng Panginoon ngayong umagang ito, tinanggap na ninyo ang kagalingan. Manalig at sumampalataya kayo na anuman ang inilapit ninyo
ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga pangako at ng kanyang mga salita'y nagsasabi na ngayong araw na ito, ikaw ay aking pinagaling, ikaw ay aking kinatagpo, ikaw ay aking pinagpala, ikaw ay aking binigyan ng kalayaan ngayong umagang ito sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Isang bagong binhi at buhay ang lalagay sa iyong sinapupunan ngayong araw na ito. O God, hallelujah! Salamat po sa buhay po ng pamilya ni Brother Jojo Robles. Pagpalain niyo ang kanyang sambayan, lalong-lalo na si Kyle Ashanti, Panginoon. Patuloy mong gabayan at samahan ng kalusugan ng batang ito, Panginoon Diyos, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Oh, hallelujah! Lord, salamat po sa patuloy na pag-iingat mo sa buhay ng aking may bahay, na lagi mo siyang ginagabayan at sinasamahan sa pang-araw-araw ng kanyang paglalakbay, sa kanyang trabaho, Panginoon, sa kanyang pagmamaneho. Patuloy mo siyang ikino-cover ng iyong proteksyon. Maging ang mga in-laws ka, Panginoon, na mga frontliners. Salamat po, Diyos, sa iyong kabutihan at sa iyong kapangyarihan. Pagpalain ninyo ang lahat ng mga negosyo at kabuhayan ng aking mga kapatid. Patuloy po ninyo itong paunlarin, palaguin, at maging ang mga trabaho ng aking mga kapatid na sa gitna ng pandemya at krisis ay nananatili silang may mga trabaho. Pagpalain ninyo, Panginoon, ang buong sambahayan ng Painsan family na nasa Amerika, Panginoon Diyos. Patuloy kang kumilos at dumaloy sa kanilang buhay, Panginoon, at maging sa pamilya ng mga magana, Panginoon Diyos, kay Sister Apple at kay Brother John. Salamat po, Diyos, dinadakila, pinupuri ka namin, aming Ama. Pagpalain mo ang lahat ng mga nanood at sumubaybay sa programang ito, na tinapos po nila ang kabuuan ng gawain ito. O Diyos, ngayong araw na ito, alam ko, Ama, na ikaw ang magpapala sa kanila. Maging ang MGB, Panginoon Diyos, ang MCB, Panginoon, ang priority business po ng pamilya po ng mga painsan, Panginoon, patuloy po ninyong palaguin at pagpalain. Salamat po. Ang lahat ng ito, Diyos, ay aking dalangin sa tanging pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus. Ang bawat isa ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Maging ang Riot Family, Panginoon, ng Barangay Tejeros, pagpalain ninyo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Glory to God. Amen. Lahat may magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Glory, glory to God. Hallelujah! Praise the name of Jesus! Announcement po muna tayo sa darating na Sabado. Wala po tayong program, ha. Inuulit ko po, sa darating na Sabado wala tayong program kasi po si Pastor ay pupunta po sa church upang ihanda ang ating church sa face-to-face worship service. Kaya wala po muna tayo na programa sa darating na Sabado. Yung ating pong programang awit, panalangin at pasasalamat ay sa susunod na po natin Sabado gagawin. Ulit ko po, wala pong program sa darating na Sabado sapagkat si Pastor ay pupunta po sa ating pong church at maghahanda, ipapaayos ko po at ihahanda po ang church para po sa araw ng linggo. Ha? Praise God, hallelujah. Purihin ang Diyos. Pakisabi lang po yan sa lahat ng ating mga kapatiran. Dahil sa darating na linggo, meron na po tayong face-to-face worship service. Kaya nga po ako ay nanawagan po sa ating kapatid na technician na manggagaling pa ng Candelaria, Quezon, na manggagaling pa yung technician para po paayos ko po yung sound system. So inimport ko po siya mula from Candelaria, Quezon, na babiyahe pa ho siya. Praise God. Darating po siya sa Sabado, magkikita po kami sa church para kanyang ayusin ang mga sound system po natin. Alright, shout out po kay Engineer Dan Somido at kay Sister Jasmine Somido at gayon din po sa iyong mga anak, ha? Gayon din po kay Sister Cecil Kalinawan. Isang mapagpalang umaga sa iyo, kapatid, at sa iyong anak, ha?
Praise the Lord. Sa presensya niya'y laging and forever. Hindi kanya iiwan. At muli po ay nagpapasalamat po tayo sa lahat ng mga kapatid na nagpapadala ng kanilang mga tulong at ng kanilang mga handog sa ating pong church at gayon din po sa mga inyo pong ayuda sa mga lingkod ng Panginoon. Salamat po sa pagbabahagi po ninyo ng mga blessings. Sa kabila na kayo po ay nasa mahigpit na pangangailangan, ay nagagawa po rin pa rin ninyong magbigay at magkaloob. Yan po ang mga tunay na mayroong puno at puspos ng pag-ibig ng Diyos. Sa kahirapan Yes po, meron pa rin po tayong online, yung pong face-to-face worship service po ay naka-live po iyon. Naka-live po pa rin yon. Online pa rin po yon. Praise God, hallelujah. Mapapanood nyo po yung face-to-face worship, naka-live streaming po ang face-to-face worship service sa araw po ng linggo. sa langit lang tayo mayroon forever. You're welcome po, Sister Neng Moreno at Brother Luisito Miki Yaba. Salamat po din po sa inyo at pagpalain po kayo ng Panginoon Diyos. At sa lahat po ng mga nakinig at nakasubaybay ngayong araw na ito, bukas po huwag po ninyong kalilimutan ang huling bahagi po ng The Traveler. Praise God. Hallelujah. At mahalaga po ang pinakahuli po nitong klase ng buhay na dapat po natin gawin para po bilang isang manlalakbay sa dayuhang lupain. Praise God, purihin ang Diyos na buhay. Hallelujah. You're welcome po, Engineer Dan Somido at Sister Apple Painsan Magana. Kumusta na po kay Brother John, Magaling na rin buho ba ang paa ni Brother John? Tagal-tagal ko na sa problema'y humaharap, para bang wala itong katapusan. Kung sino-sino Alright, praise God. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Sa himig po ng tugtuging ito, muli ang inyong lingkod ay pansamantala pong magpapaalam at magkita-kita po tayong muli bukas, araw po ng Biyernes. At gayon din po mga kapatid, ay patuloy po tayong nag-aanyaya sa lahat na meron na po tayong online mayroon na po tayong face-to-face worship service sa darating na linggo. Hallelujah. Okay, praise God. Sa pangunguna po ng ating Panginoong Jesucristo, praise the Lord. At sa pamamahala po ni Pastora Nene Principe at sa kapwa ko lingkod Pastor Tony Rodeo, ito po ang inyong lingkod Pastor Manny A. Dalena, na sa inyo po ay pansamantala pong magpapaalam at magkita-kita tayong muli bukas. Nawa po mga kapatid, ay patuloy na ang pag-ibig ng Diyos ay maghari sa ating sambahayan at ating babaunin palagi ang kanyang pagliligtas saan man tayo pumunta, at ang kanyang banal na Espiritu ay lalagi sa atin upang tayo pagharian ng kapayapaan. Hallelujah. Praise the Lord our God. Purihin ang Diyos. Huwag tayong mag-atubiling palaging lumapit sa banal na trono ng Diyos upang kamtan ang awat abag sa panahong kailangan natin ito, sapagkat sa Diyos walang imposible. Hallelujah. Stay safe, stay strong, stay healthy. To God be all the glory. God bless us all. Yung pong aming pong online, yung pong aming live streaming worship service face-to-face ay gagawin po sa aming church. Yan po ay nasa Las Piñas. Malapit lamang po yan at sa harap po lamang yan ng SM Hypermart. Praise God, hallelujah. Pamplona, Tres, hallelujah. Ating Sunday, ganap na ikasyam ng umaga po nag-uumpisa, 9 o'clock. Praise God. Pero pag nasa church po, halos hindi na 9 Inaabot na ng alas 10. Praise God. Pagka sa church po talaga, nalilate lagi, Praise the Lord. So, ang tabayanan lamang po ninyo basta't araw po ng linggo, kundi po mga 9:45, praise God. Between 9 and 10, nag-iimpisa po ang face-to-face worship service. Salamat
mga sumama at nanood ngayong umagang ito, pagpalain po kayo ng Diyos na buhay, ha?